Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sing-Sing. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Shared together, kept that love alive. I can't forget you. Ano ba't nangyayari sa'yo at bakit nagsisisigaw ka? Panaginip lang pala. Akala ko kung totoo na. Bigla nga akong nagising sa narinig ko. Isinisigaw mo ang pangalang Sarah. Napanaginipan ko si Sarah itay. Kunwari, na namamasyal kaming tatlo. Magkayakap kami. Pero nang dinagla, nagpaalam at iniwan kami. Ano? At sabi niya, alagaan ko ang anak namin at siya ang tanda ng aming pagmamahalan. Tignan mo yan. Nagpapaalala sa'yo. Paano naman kasi tinalikuran mo ang anak ninyo? Itay, Ngayon sabihin mong mahal mo si Sarah. Kung mahal mo, kailangang sayangin mo ba na mahalin mo ang iniwan niya na alaala? Ang napaka-importanteng alaala ng pagmamahalan niyong dalawa. mahal ko ang asawa ko. Ibigay ko lahat ng pagmamahal ko. Pero ang iniwan na tanda ng pagmamahal niya sa iyo, tinalikuran mo ang responsibilidad mo sa kanila. Galit ang nararamdaman nila ngayon. Nasaan ang konsensya mo? Itay, Hindi lang ang sarili mo ang isipin mo, pero sana ang kapakanan ng sarili mong dugo at laman. Tinalikuran mo pa. nagagalit ang itay. Sermon ang inabot ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Ano itong nagawa ko? Sarah, saan ka man naroroon?
Patawarin mo sana ako. Uncle, saan ba kayo pupunta? Oh, ikaw pala, Agnes, iha. Uncle, pupunta ako doon kina Auntie Cedes. Gusto kong makita yung anak ng dati kong kaibigan. Abay, sabay na tayo dahil doon din ako tutungo. Ah, ganun ba? O sige, para makapag-usap tayo habang naglalakad. Oo naman. Kumusta naman si Rene? Nandun sa bahay, iniwan ko. Pinagalitan ko nga siya eh. Eh, bakit nyo naman pinagalitan, Uncle? Paano naman kasi walang konsensya? At kahit anak ko, hindi ko kinakampihan ang ginagawa niya. Uncle? Oo. Ay nako, alam mo ba? Hindi tama yung ginagawa niya. Mahalin sana niya pero galit siya sa anak nila ni Sarah. Eh, kung ganun, totoo pala ang nalaman ko kay Nelson. Ay, hindi ko alam. Pero sarili lang niya ang iniisip niya. At sabihin pa niya na mahal niya si Sarah, na gustong mamatay at kung ano na lang dyan ang katurpihan ang ginagawa niya. Uncle, may napansin ako. Kahit anak ko pa siya, Ha? hindi ko kinakampihan ang ginagawa niya. Kaya galit ako sa kanya. Uncle, Ulilan na nga sa anak ang anak. Ngayon, tinalikuran pa ng ama. Ay, kaya masyado akong naaawa sa aking apo. Pare, saan ba tayo napupunta na sinabi mo? Akala ko ba uwi ka na? Hindi pa pare. Saan ka ba pupunta? Samahan mo ako sa department store at mini-mart doon sa mall. Bakit naman? Basta, samahan mo ako. At Sabihin, makikita mo rin. ano bang gagawin natin doon? Nagugulat naman ako sa'yo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nagising ako sa mga sandaling ito at naisip ko ang mga sinasabi ni Tay sa akin. Hindi pa huli ang lahat para gawin ko ang aking tungkulin sa aking anak. Ano ang sabi mo, friend? Hindi ka pa dediretso na uuwi? oo, friend. Saan ka ba pupunta? Dadaan ako doon sa bahay ni Auntie Cedes. Ang ina ni Sarah na kaibigan natin. Ilang araw na hindi ako nakapunta doon. Gusto ko na makita ang anak nila. Sige, sasama ako. Gusto kong makita ang anak niya. Sige, at ipakilala kita kay Rene. Ano? Baka sakali na may nakilala ka, ay malibang sa kalungkutan niya. Naku naman. Ano ba yung sinasabi mo? Oo naman, dahil pareho kayo na maganda at mabait. Ang dating kaibigan natin na si Sarah. Ano na yung iniisip mo? Ay nako, walang masama kung magkagustuhan kayo. Ikaw naman. Di ba ikaw ang nag-aalaga sa anak nila? Kung wala tayong pasok, di kayo ang dapat na magkatuluyan. Ha? Ay, sorry pero itinuring ko lang si Rene na malapit na kaibigan. At may nagkahulugan ng aking damdamin. Aba, malihim ka pala. Pero may panahon ng lahat ng bagay. Pero malalaman mo at malapit nang umuwi ang fiancé ko mula sa Dubai. At pag-uusapan namin ang aming kasal. Girl, I need you. I need your love. Sino kaya yan? Ay, patayin ko muna itong stove
Mamaya ko na ituloy, nalulutuin ang panghapunan namin ni Junior. Ay, sandali lang. Andyan na. Rene! Opo, inay. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Sige, pumasok ka. Salamat, inay. Aba, ang dami mong dala. Inay, patawarin ninyo sana ako. Pinangunahan ako ng sakit ng kalooban ko sa pagkamatay ni Sarah. Ang nangyari lang, ang pinagtuunan ko ng aking pansin. Anak, Hindi dapat na magalit ako sa aking anak, inay. Nagalit ako at siyang sinisisi ko na hindi dapat. kinalulungkot ko din na sabihin sa iyo ito. Nagalit din ako sa iyo noon at sinabi ko kay Balay ang sakit ng loob ko. Naiyak ako sa kalagayan ng apo ko na naulila na nga sa ina niya. Tinalikuran pa ng ama niya. Ulitin ko, inay. Patawarin sana ninyo ako. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko at panahon ko sa aking anak na siya ang buhay na tanda ng tapat na pagmamahalan namin ni Sarah. Salamat, iho, at nakaisip ka. Pinangaralan ako ni Itay, inay. At una sa lahat, hindi lang minsan na nagpakita si Sarah sa panaginip ko. At kunwari na ibinilin na huwag kong pabayaan ang anak namin. Ano? Opo, inay. Ganun pa man. Huwag kayong mag-alala. Manatili sa inyong piling si Junior. Dahil alam ko kung gaano ninyo kamahal ang apo ko. Oo, totoo yan. At sana manatili sa piling ko habang malakas pa ako. At parang nadarama ko na nandito si Sarah sa piling ko sa pamamagitan ni Junior na kamukhang kamukha niya. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin at sa ilang... Pare, anong plano mo ngayon? Isang taon na yung lumipas mula nung namatay si Sarah. Wala ka bang plano na humanap ng iba? Hindi ko alam, pare. Sa tutuusin, hindi naman kayo kasal. At kahit kasal kayo, pwede ka namang maghanap ng mapapangasawa mo. Pare, Alam mo pare, kailangan mo naman ng katuwang mo sa buhay. natuon lahat ng pansin ko sa aking anak, pare. Ibuhos ko na lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Ang sabi nga nila, kung nasugatan ng puso mo ng pag-ibig, pag-ibig din ang makakapagpagaling nito. Ano? Bakit? Hindi mo ba magugustuhan si Agnes o kaya si Jane? Pare, sinabi ko na sa'yo minsan na parang kapatid lang ang turing ko kay Agnes. O di si Jane, kung ganda lang pinag-uusapan, talagang the best, napakaganda. At hindi sila nagkakalayo ng itsura ni Sarah. Oo naman. At higit sa lahat, napakabait pare. Yan din ang napanaginipan ko sa kanya. Pero gusto ko nang siguraduhin ang babae na mahalin ko kung sakali. Ano yan? Gusto ko nang ituring niyang tunay na anak. Ang anak ko. Sa bagay. Hindi ko gusto na maging kawawang anak ko, pare. Kung sakali man. Tama yan, pare. Yan. Lalo na, hindi lang kwento sa tunay na buhay na malupit daw ang madrasta sa hindi nila anak. Kaya, approve ako sa iyo, pare. Mahalin mo ang anak mo. Ito na ang araw
sakali na maisipan mo ng mag-asawa, hindi kita hahadlangan. Dahil wala na si Sarah na ina ni Junior. Inay, Bata ka pa at kailangan mo ng katuwang sa buhay. wala pa sa isipan ko yan, inay. Pero kung sa palagay ko magmahal ka uli, ay madali lang na makakahanap ka. At malimutan mo ang nangyari sa iyo ni Sarah. Inay, Huwag mo naman isarado ang puso mo sa pag-ibig. Pero kung dumating ang ganyan, ay may hiling lang ako sa iyo. ano yan, inay? Piliin mo sana ang babae na mahalin si Junior na parang tunay na anak. Girl, I need you. I need your love. Sarah, nandito ako sa puntod mo. Kahit hindi ka pa naalis sa puso ko. Kung marinig ko ang kanta na naging karugtong ng damdamin natin, ay naaalala kita. Napakalamig ng hangin. Sarah, nandito ka ba? Kung nandito ka, ay ipaalala ko sa'yo. Normal akong tao na makadama ng pag-ibig. Kaya, ipinapaalam ko, payagan mo sana na magmahal ako ulit. Tanda ba na pumapayag ka dahil sa lakas ng hangin? Salamat. Pero huwag kang mag-alala. Ang dati na binili ko na wedding ring na gamitin sana natin sa kasal natin ay itago ko. Hindi man nagamit, ay mananatili na nakatago ang dalawang singsing na yon. Humangin na naman ng malakas. Tapos, unti-unting tumigil. Tanda kaya na nandito kanina si Sarah at nagbalik na sa kanyang kinaroroonan? Sigurado ka rin Ayaw kong gamitin mo lang ako. Masama ang loob ko sa nangyari kay Sarah. Aminin ko, hindi pa naalis si Sarah sa isip ko dahil minahal ko. Pero maging parte na lang siya ng nakaraan. Rene, Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa kanya. ano? Maniwala ka. At alam ko naintindihan niya ako kung magmahal na naman ako. At ikaw yun. Sigurado ka? Oo. Promise. Eto, ihandog ko sa iyo ang engagement ring. Will you marry me? Kasal agad? Kung tanggapin mo ang pag-ibig ko, huwag na nating patagalin. Dahil hindi ko gusto na maulit ang nangyari sa nakaraan na ipinagpaliban ang kasal namin ni Sarah. Ngayon pa lang, mainit ng pagpati ko sa iyo, pare. Congratulations! Salamat, pare. Parang ang bilis na lumipas ang mga araw at mga pangyayari, pare. Hindi bale, mahigit naman 1 taon nang nakaraan. At tama na rin ang panahon na yan
para sa iyong kalungkutan. At dapat lang na maging masaya ka naman. Oo, pare. At gusto ko na sana ay madama ni Junior ang init ng pagmamahal ng isang ina sa pamamagitan ni Jane. Kahit hindi siya ang tunay na ina niya. At iba siguro ang init at yakap ng tunay na ina. Oo nga naman, pero si Jean ang bahala dyan. Kung paano kainit ang pagmamahal na ibinigay sa anak nyo ni Sarah. Oo. Nangako sa akin na kung gaanong pagmamahal niya sa akin, ay ganun din ang pagmamahal niya sa anak ko. Ayos kung ganyan, pare. O teka lang, may maalala pala ako. Ano yun, pare? Paano na yung singsing o wedding ring nyo na sana'y gagamitin nyo sa kasal ni Sarah? Sa kasal namin sana? Hmm. Itinago ko, pare. At hindi yun ang gamitin namin ni Jane pag nagpakasal kami. At gusto ko nakasama ng singsing na yon na maging bahagi ng nakaraan, pare. Congratulations, pre! Girl, I need you. I need your love. Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon, Lubimin Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Tumar ka, Jeng. We shared together, kept that love alive. I care.